nakikita naman natin yung mga yung shift actually sa viewing habit ng mga Pilipino. Pero sa mga directors, do you see microdramas as competition or complementary to mainstream TV and streaming platforms? Yeah, I think I would say it's complementary because, like I said, it depends on how much time you can commit. You know, like even me personally, it's rare for me to watch films because I know it's like going out on a date. Like, you know, especially I really love something that's a very poetic film. I would have to reserve myself with that experience. But I'm glad there's something like Vertical where, oh hey, I got 10 minutes to burn. I'm on a grab. I'm on waiting for something. I'm on a line. So I think it's a very unique way that we have other avenues to express our story. So yeah, I really think it's beautiful like that. I think there's really a shift from content, film, series. So yeah, I think it's a wonderful thing. Ako sa tingin ko competition siya, pero kaya nga gumawa na rin tayo para para makasama pa rin tayo dito, di ba? Pero hindi, competition siya in a sense na parang nagkakaroon ng landscape of viewers who would rather stay home or stay with their phones and be entertained. Kaya nga ang challenge ngayon is paano ba natin mapapabalik ang mga tao sa sinihan? Kasi as a filmmaker, ang first love talaga natin ay makitang nagsasama-sama ang mga tao, nag-gather sa isang lugar para mapanood ang gawa mo. Mula pa nung nagkaroon ng streaming, bago pa magkaroon ng vertical sa mga phones ng mga tao, nahihirapan na talaga tayong papuntahin ng mga tao sa sinehan. Pero at the same time, ayun nga ang challenge, paano magko-coexist ang big screen movies at itong mga vertical films na nagagawa din naman ng ibang mga studios and networks na i-marry sila. So, like kapag merong pelikulang studios like Viva, minsan nilalabas din nila ang vertical versions nito. And vice versa, siguro eventually sana may mga microdrama na ma-adapt to big screens para maging harmonious ang existence natin. Ako, hindi ko naman siya nakikita competition. I believe, ako kasi as a Gen Z, naniniwala ako na nakakatulong siya para bumalik yung sigla ng entertainment industry dito sa Pilipinas. Na as long as may nanonood, may chance na mabuhay ulit yung cinema. Yung mga sinehan, yung mga na itong vertical, I think, nakaka-help siya para, alam mo yun, distress, yung may mga tao na, syempre, hindi naman afford na bumili ng mga tickets sa sinihan. Yung mga gantong entertainment ba, I think this is like a baby step or a small step towards na yung goal natin para masuportahan natin yung mga gantong content dito sa Pilipinas. Yun po. Yeah, for me, hindi siya competition, it's more of an option. Kasi kahit naman tingnan mo siya, iba naman kasi talaga, umpisa pa lang, yung gadget pa lang na pinapanood mo, cellphone. So, hindi ka naman yayayain mo yung jowa mo para sabihin mo, tara manood tayong microdrama. Hindi naman yayayain mo siya sa sinihan para doon kayo mag-date, alam mo yon, or mag-Netflix and chill kayo kapag nasa bahay naman. O kapag TV, yun naman yung online, yun naman yung everyday consumption mo. So, it's an option na, ang maganda kasi parang the industry is making innovative ways on how to chase after the audience. Para, ito gusto ng audience ngayon, di sasabay kami. Ito gusto ng audience kasabay ngayon, marami na tayong pwedeng puntahan para ma-entertain sarili natin. And it helps the industry thrive. Kumbaga parang, huwag na tayo magpaka-plastic kasi ang hirap talagang ang hirap talaga ngayong habulin yung audience kasi ang bilis-bilis nila magbago ng preference. So dapat tayo ganun din. So parang sa akin naging added option siya para kung sakaling, depende sa mood mo kung anong gagawin mo. Kasi ito, alam naman natin it's for popcorn entertainment siya na parang very short lang, para lang sa atin, para lang
lumipas yung oras, yung haba ng pila sa mga sa mga terminal lang. Alam mo yun, para lang may pinapanood tayo. So magkaiba naman siya for me. Sa akin din ganon kasi merong mga soap na nag-adjust din, no? Kinat din nila ito vertical, which are some soaps na nagawa ko, napunta siya sa YouTube. Nakita ko naman siya. Ang kagandahan kasi dito, it's an alternative, eh, no? Kung gusto mong manood ng mas mahaba, eto ang panoorin mo. Kung gusto, mas maiksi, eto ang panoorin mo. Yung mas mahaba kasi yung soap ng mainstream, at least nagkakaroon siya ng alternative, mas mabigyan ng ng pagkakataon pa yung kasi kadalasan, lalo na kapag soap, di ba, we cater to big actors eh. This time, marami tayong mga artistang Pilipino na bibigyan ng pagkakataon na ipakita yung galing din nila. Kaya maganda itong vertical na. Thank you and congratulations. Okay, very, very well said. Maraming salamat po. And last but not least, from Highlights Manila, pakinggan natin si Leonardo Peralta. Hello. Yan, sa mga directors yung question ko, in regards with the competition in the same platform, yung vertical streaming platform. So what's your edge of your microdrama over the existing vertical platform, and how confident you are na mahahatak natin sila and magiging loyal sa Viva Movie Box? Siguro isa sa mga edge namin ay ang mga nakikita natin nakaupo dito ngayon. Syempre bukod sa galing at sa pagkakasa sa kanilang acting and throughout their years of experience, may na talaga sila, may mga hatak na siya, may tatak viva na nga na sinasabi sila na papanoorin talaga at hahanapin ng mga tao. I have the same sentiment with Direct Bobby. I think the talent pool in Viva is they have such great actresses, actors, and in terms of Viva as a company, they have a phenomenal. I think I love their marketing. They have hit shows from whether it's VMX or Viva One. It really crosses over even like globally. So I feel very confident for this platform because of the team behind this platform. So yeah. Same sentiments. What I love about Viva, kasi they don't discriminate. Open sila sa kahit anong kwento, Viva Max, Viva One, and lahat binibigyan nila ng chance or opportunities itong mga great and talented actors and actresses na to. So I think ito yung edge nila doing this Viva Movie Box. And yun nga, with the marketing, yung promotions, sobrang very hands-on. And I think sobrang daming edge talaga, teamwork talaga dito sa Viva. Hinohone nila yung different acting skills nito na hindi lang siya pang sexy, pang may acting din tong mga taong to. And yun yung I think advantage ng movie box na to. Well, you leave it to Viva naman to make everything successful. Basta tatak Viva naman, alam naman nating lilipad yan. So, given na yun na yung edge no. Pangalawa, yung mga stories kasi na meron tayo sa mga nakita nyo, very Filipino, very universal, very relatable. I mean, kahit sinong housewife o working girl o na makakanood yan, di ba? Parang manggigigil ka talaga yung yaya, inaakit yung boss. Kung ako yung magigigil, di ba? Magigigil ka talaga doon, parang tatapusin ko to, kailangan makarma tong yaya na to. Or alam mo yun, parang ikaw rin as a woman or as a working parang gusto ko rin makipagkagawa ng asawa. Yung mga ganun, mapifeel mo na parang kayong kahinat na ng buwisit na babaeng to. So, agad siya, naka-angkla agad siya doon eh. So alam mo na talaga agad kung anong na kakagating siya ng mga Pilipino. At the same time, sobrang refreshing sa mata na seasoned actresses and fresh faces nagsasama-sama sa isang alam mo yun, parang sinong mag-aakala na, kaya pala gawin ito, magkasama sila, ang galing, hindi mo sila makikita anywhere. Pero this time sa vertical, may possibility na magkita-kita itong mga actors na to work together at nagiging exciting yung ensemble. So doon pa lang, huling-huli na agad yung mga Pilipino, talagang alam mo kakagatin talaga siya. Dito sa bagong VMB,
sinabi dito na mahirap bumitaw. Talaga sa Viva lahat ng projects nila. Kasi in a way dito ako dito ako nag-umpisa hanggang sa nagkaedad na ako ngayon. Never silang nagkamali sa lahat ng mga proyektong binibigay nila. Lalo na ngayon, very now, hindi pa rin nagpapahuli yung Viva. Actually, siya pa yung mas nag-umpisa lalo at nag-push. Kaya after giving all those, ang daming artista na nanggaling sa Viva na naging mas malalaki pang artista. With this, hindi sila nagkakamali sa pagpili ng mga artista nila. Ganon din sa mga director and scriptwriters. Okay, we're all good, and that concludes our Q&A session.